Ngayong kapistahan ng Santo Niño, binibigyan pugay ang mahal na poon ng Batang Jesus at ginugunita ang pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Sa bawat misa at kapistahan, bitbit ng mga deboto ang kani-kanilang bersyon ng imahe, umaasang mabibiyayaan at matutugunan ang kanilang mga hiling at dasal. Ilan sa mga bersyong nagmarka ay ang Santo Niño de Tondo, ang ikalawang pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa Pilipinas. Nandyan din ang Santo Niño de Atocha, ang Spanish-influenced version na nakabihis bilang pilgrim at may tungkod at basket. Kilala naman sa Latin America ang Divino Niño, ang Colombian version na tumatawa o mapaglarong ninyo. At ang Santo Niño de Pandacan, isa sa mga kilalang Philippine version na may kaugnayan sa mga Franciscans. Pero sa dami ng mga bersyon ng mga Santo Niño, 4 lamang sa buong mundo ang canonically crowned at kinikilala ng Santo Papa sa pamamagitan ng formal decree na tinatawag na Papal Bull. Una na dyan ang Santo Bambino of Aracoeli, isang antique at wooden image ng Santo Niño sa Rome, Italy. Ang Bambino Geso de Aranzano naman ang bersyon ng mga taga Genoa, Italy at pinaniniwalaang milagroso ayon yan sa mga pilgrims. Ikatlo ang Infant Jesus of Prague sa Czech Republic, na kilala sa elaborate nitong mga kasuotan at korona. At ang Santo Niño de Cebu, ang pinakamatanda at most revered na imahe sa Pilipinas. Regalo ito ni Ferdinand Magellan kay Hara Humamay, ang asawa ni Raha Humabon, sa araw ng kanilang binyag sa Katolisismo. Kasalukuyan itong nakalagak sa isang bulletproof glass sa Minor Basilica of Santo Niño de Cebu. Mula noon hanggang ngayon, isa ang Santo Niño sa mga humubog at sumisimbolo sa malalim nating debosyon at pananampalataya bilang mga Pilipino.